Good evening everyone! Narito na naman po tayo sa kusina ni Angelita. So tonight po, gagawa tayo ng isang Korean dish. At yun din po magiging hapunan namin, which is, we call it bibimbap. So ang bibimbap po is an assortment of vegetables, pero may konti siyang meat, no? So let me tell you one by one the ingredients needed to make a bibimbap. So first, of course, meron po siyang carbohydrates. So we need 1 cup of cooked rice na po, no? And we also need munggo sprout, toge po in Tagalog, no? Pag mga Asian dishes po kasi palaging usually merong munggo, no? Even in Vietnam po kasi, even their sinigang, it has munggo sprout, no? Nilalagyan nila ng munggo sprout. And what else? We also need cabbage, no? It's half cup of cabbage. And what else? I also need half cup of carrot. Ito po yung carrot natin. I sliced it not so thin, no? Parang batonets po. Batonets po yung slice, parang pampansit. And we also have sayote. Since we don't have zucchini, ang zucchini po is summer squash. And very seldom mahanap po natin siya even sa grocery, no? Magpunta po ako yesterday sa SM, talaga wala pong mabiling zucchini, no? Ang zucchini po is summer squash, pero ang lasa nyo po ay kombinasyon ng para po siyang patola. Nakakaiba po talaga ang lasa niya. Kahit po sa spaghetti, masarap po ang zucchini, no? So, ini-replace na lang po natin siya ng sayote. We also need bell pepper. Isang buo po tong bell pepper ko. I used orange color para po may konting abstract, no? Yung may blending of different colors. I also need cucumber. So, yun po yung pinaka-basic na needed natin for our plate, no? Yun po yung mga gulay together with ito po, mga 125 grams of beef. Ito po yung ginagamit sa samgyup. Baka po yung ginamit ko beef, no? For the sweetener, we have honey, and we have soy sauce, and gochujang. Ito po ay fermented soya beans na mabibili natin sa SM at kahit anong Korean store. We also have oyster sauce, ginger, onion, and garlic, and kimchi. And we have sesame oil, and oil, coconut oil, and the imitation of mirin, the Korean rice vinegar. Set this aside. Gagawa na po na tayo ng ating marination. Marinate natin sa toyo, honey, and a little bit of ginger. It's better pag ginamitan po natin ng mini blender so that lahat po ay matcha-chop natin all at the same time. Okay, so let us wait. So ayan na po siya, well blended na. And let us put a little bit of oyster sauce. And additional of the little mixture from our blended items, which is the onion, ginger, and garlic. And let us just set this aside. So ito na po, ready na po tayong mag-saute ng lahat ng ingredients natin, ng mga vegetables. So don't worry, mabilis lang po natin gagawin ito since na-blanch ko na po. Ibig sabihin, binol ko siya in water para po mabilis nating masaute. Ayan po, lagyan po natin nilagyan ko po siya ng sesame oil, a little bit of garlic, ng salt. So, ayan po. Let's have the carrots again. Lalagyan din po natin yan ng sesame oil, and kanina po ay niluto ko na siya. And our toge. Ayan. So, very fast and very quick. Mas masarap po kasi ang gulay pag medyo crunchy pa. At yung nutrients niya is nare-retain. So, that is the bell pepper. Konting saute lang po kasi nakakain naman po yan ng hilaw.
And now we're gonna cook our beef in a very low flame. Let's add oil. Magre-release naman po siya ng fat dahil yung beef natin ay medyo hindi ko na alam kung sabihin. Okay, so gawin na po natin, while we're cooking our beef, gawin na po natin yung ating sauce para sa ating toppings na i-drizzle natin on top of our bibimbap. So yan, dahan-dahan lang po, makikita nyo po nagre-release na po siya ng oil. Ang bango! Smells so good! So ayan na po, gawin na po natin yung ating pinaka-sauce natin, gochujang. Tapos, lagyan natin ng soy sauce. Lagyan natin ng rice wine. Better po kung lulutuin nyo yung onion nyo, no? Hindi ko na po niluto kasi it's only a small portion lang naman, ano, lalagay ko. At ubus na din po ito ngayon. Ito po ilalagay natin on top of our bibimbap. Lagyan natin ng konting honey because masarap po, medyo matamis-tamis. Okay, so, luto na po to. Luto na po tayo ng itlog. Painitin na po natin yung ating steel plate. Dito po natin ilalagay yung ating bibimbap para patay ang bakterya. And masarap po talaga kasi kumakain ng mainit na pagkain na napapaso ka pa. Medyo mainit na po, pwede na natin ilagay yung ating rice. Ayan. Rice. Tapos ilagay po natin yung ating bell pepper. Narinig nyo po yung sizzling. Yung sizzling ng kanyang ano. And then, the carrot. And a small portion of our toge. Yan lang po, puno na eh. Lagyan natin ng konting space for our cucumber. Tabi po natin sa ating cucumber yung ating kimchi. Meron pa ba akong na-miss? So, ayan. Lagyan po natin yung egg on top. And then, sprinklean natin ng sesame seeds. And then, lagyan natin ng ting-ting-ting ng leeks. And, of course, ito yung sauce natin. I-drizzle lang po natin. Better ko ilagay natin siya sa ating ketchup bottle para po maganda yung pagkaka-drizzle natin ng ating. Yan po, kakainin nyo po yan ng mainit. Ano? Kasi nasa hot plate po siya eh. Yan. Ooh. Yummy, yummy. Okay. So, dagdagan pa natin ng maraming leeks and sesame seeds. There you go. Our finished product. Boila. Our bibimbap. Now ready to be served. Hindi ko po pwedeng hawakan kasi po mainit yung nasa hot plate. I hope may natutunan po kayo sa aking dinemo for tonight. And maraming salamat po sa panunood ninyo. Okay, so hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Kung gusto niyo po makuha yung complete recipe, please like, subscribe, and follow my YouTube channel. And doon ko po ilalagay yung complete recipe. At yun po ay mas maiksi kasi edited na po. At maraming salamat po. Kakain na po kami ng hapunan.